Kumusta mga kaibigan? I'm here once again to give you a very important update about BIR. And ito po ay good news, lalong-lalong na sa mga taxpayer or sa mga katulad natin na busy at walang time pumunta or pumila sa BIR para lang mag-secure ng kanilang TIN ID. So last November 29, 2023 ay may lumabas na Revenue Memorandum Circular number 120-2023 ang BIR na meron na po tayo ngayon or meron na silang additional services or online services na pwede na natin i-avail. And that is what we call the digital TIN ID. So, anong ba itong digital TIN ID na ito? Ito ay nakukuha na TIN ID online. So, basically, ito yung inilabas nila na tura niya. So, sa front, makikita mo dyan yung may QR code. And then, nandiyan yung PIN and of course the name. Okay? So, yung QR code na yan yung parang ini-scan to validate na yung information about you is legit information. Okay? Sa back page naman, nandyan yung picture mo. Okay? So, I don't know bakit nasa likod yung picture. But anyway, tapos meron din siyang QR code din na pwede mong i-scan para ma-validate kung tama yung details mo. So, andyan din po yung PIN, yung RDO kung saan ka register, at yung name mo sa taxpayer. Tapos, ganyan din may date of issuance din. So, parang ang nawala dito is yung address. Okay, so siguro, for security purposes, hindi na inilagay dyan ang address. Pero, once na in-scan yung QR code na yan, dyan nakalagay siguro yung iyong basic information as a taxpayer. Okay, so hindi pa natin yan makikita kung ano talaga yung makikita natin diyan ng actual. Aside from yung existing na nandiyan na sa pinakamukha nung ng form na ito. Okay? So, ayan po yung QR code na meron siya po ba? At saka yung pictures. So, itong picture na to, i-upload to for sure para mag-appear siya dyan. Okay? So, ito yung memorandum na to, RMC 120-2023, na itong online services nito ng BIR is maabil through ORUS. So, as I've said sa mga previous vlog ko na kailangan mag-update kayo ng inyong BIR registration system using the Form S1905 para ma-avail nyo yung mga online services na parating. And this is already one of the feature ng ORUS na ito. So for those who are not yet registered dito sa ORUS, pwede nyo pong tingnan yung aking YouTube channel. Nandun po yung aking tutorial kung paano mag-register and mag-create ng account sa ORUS. Okay, so napaka-importante nito. And as parang talagang ang BIR is andun na talaga siya sa nakikipagsabayan na rin siya sa pagiging sa digitalization project niya, which is a good thing, lalong-lalo sa mga taxpayer. Okay, so sisilipin natin 'tong RMC na 'to or puwede niyo po itong i-download sa BIR website. Hanapin niyo lang po yung new issuances. So kung bago lang 'to, malamang nandun lang siya sa ibabaw or nasa unahan. Okay, so eto po yun, memorandum na 'to, it has 2 pages. So page 1, page 2 lang. So ating tingnan. Okay, so yung RMC na yan may subject matter na circularizing the availability, use, and acceptance of digital TIN ID. So itong TIN ID na 'to, pwede nang i-apply through OROS. Mag-start na pala 'to noong November 21. Pero itong memorandum na 'to is kare-release lang nitong November 29, okay? So digital TIN ID is now available not only for those who those who have already their TIN card. So, pwede rin ito sa mga wala pang TIN card. Kung may existing ka na, pwede ka pa rin mag-avail nitong digital TIN ID na 'to. Kasi just in case na nawala mo yung physical na TIN card mo, so kung may digital TIN ID ka, ito ay kasing kasing ano din po, kasing halaga or kaparehas ng importance nito nung actual na TIN ID. So, this is good or consider as your TIN ID na rin kaya lang in a digital format siya. Okay, so ito po yung siyempre may mga susundin tayong policies paano makakuha nitong digital TIN ID na 'to. So it is said here that this TIN ID shall serve as your reference for your tax identification number. So 'pag may humingi ng TIN mo, pwede mo ng
scan yung QR code mo dito sa digital TIN ID mo na 'to, and then do'n makikita na nila na legit 'yun at talagang sa iyo 'yun. Okay, and it shall be honored and accepted as a valid government issued identification document. Okay, at saka may picture din ito. Okay, so itong digital TIN ID na 'to, hindi na 'to nangangailangan ng signature. Okay, the authenticity or yung ano ng digital TIN ID na 'to can be verified online through the oral system ng BIR just by scanning the QR code appearing doon sa TIN ID mismo. Okay, itong as I said earlier, pwede kang maka-avail in individual, pwede maka-avail nito kahit na meron ka ng existing na PIN card na yung TEL, okay? And also, you need to enroll sa OROS para ma-avail mo 'tong, pag-apply ng digital TIN ID. Kaya noon pa lang nagbigay na ako ng, hint sa mga nanonood ng aking vlog na kailangan yung mag-register sa BIR, I mean mag-update sa BIR using OROS, like create your account para kayo ay makapag-avail ng mga darating pa na i-offer na services ng BIR online, which is this is already one of them, a very important one. Okay? Now, sa mga mag apply ng digital TIN ID, i-update nyo lalong-lalo na yung inyong email address para yung pakikipag-communicate ng BIR sa inyo kapag meron mga communication o kailangan na i-send sa inyo. Okay? So, that's the policies and guideline about dito sa digital TIN ID. Okay, so kung paano naman tayo makakuha ng TIN ID aside from updating your registration sa BIR and create your OROS account, ito naman po yung uh, guidelines or requirements regarding doon sa picture na i-upload nyo. So, andito yung pinaka-specs niya. So, sundan na lang natin to as much as possible. Sumunod tayo para hindi ma-invalidate yung inyong request. Okay, so isa-isahin ko, dapat ang size dito ay 1 by 1, white background, walang border yung picture ninyo. Tapos at least 6 months within, hindi siya dapat older than 6 months yung picture ninyo. Saka meron siyang sinusunod na yung itsura nyo dapat, yung parang pang passport style na picture. So, ganon. Sundan nyo yung ganon, pati sa attire. And then, yung bawal yung mga kung ano-anong mga palamuti sa katawan or I mean sa mukha or sa ulo na yung inyong pinaka-identity ng face niyo ay hindi ma-reveal. Okay? So, just follow these guidelines regarding dun sa uh, picture na i-upload ninyo para dito sa inyong digital PIN ID. Okay? So, yung nakita niyong format kanina, yun po yung pinaka-itsura ng ating digital PIN ID. Tapos, itong photos dito na hindi na-meet yung specification, yung requirements, specified requirements, so hindi ito mapa-process. Okay? And then bawal din yung maglagay ng mga picture ng kung ano-ano. It should be your picture talaga. Okay? Huwag kayong maglagay ng ibang picture ng ibang tao kasi bawal po yun, syempre. Kasi identity mo yun eh. So parang ninanakaw mo yung identity ng isang tao, yung picture ng iba yung ilalagay mo. Saka bawal po yun. May corresponding uh, penalty or ano po diyan, paparusahan. Nandiyan po sa pinakababa nitong binabasa natin. Okay? So, para mas maintindihan nyo to, you can download this and i-print ninyo para inyong mas maunawaan. Dahil baka may masabi ako, I mean, mayroon ako hindi nasabi na nandito. So, ayun po. Tapos, dito sinasabi rin po na in case na ikaw apply na ng digital TIN ID mo and then wala pang 1 week, halimbawa dalaga ka and then later on kinasal ka na so kailangan mo mag-change status, so kailangan at least 30 days uh, from the first or last digital ID generation. So kailangan pala maghintay ka ng 30 days bago ulit mag-generate ng digital TIN ID yung inyong application. So kasi may control number din yun. So, whenever na mag-update ka pala sa BIR, nagkakaroon ng regeneration ng bagong control number mo, pero still yung information mo doon, yung TIN mo, syempre hindi mababago doon. Maliban na lang yung address, binago mo, or yung iyong uh,
married name if babae kasi babae lang naman yung papalitan yung surname kapag kinasal. Okay, so another important thing is itong digital tin ID na 'to is free, it is not for sale, maliban na lang kung hindi talaga kayo marunong at mayroong nag-o-offer ng services na siya yung gumawa para sa inyo, magbibigay kayo ng ID ninyo, pero still, medyo delikado 'yun. Mas better na lang, at least sa pamilya niyo na lang kung meron namang marunong marunong sa computer, sa family ninyo siguro do'n niyo na lang siya paggawa or do'n na lang kayo magpa-assist, 'wag sa labas. Unless trusted niyo talaga yung gumagawa sa labas na papagawa ninyo, okey? Kasi hindi naman lahat technically marunong talaga sa computer. Okay. So, yan po yung kanyang guidance specification. So, after this, we'll give you yung actual na kung paano gumawa nitong ah, or mag-apply nitong digital TIN ID. Kasi meron ng lumabas na memorandum, yung step and procedure. Okay, so medyo mahaba yun, tsaka kailangan talaga ng call. Kaya ipapakita ko sa inyo, gagawa po muna ako. And then saka ako kayo ituturo. Pero coming soon agad-agad yan. So until here, thank you and sana po kung nagustuhan nyo itong aking mga tutorial, kindly consider subscribing na rin and click the notification bell para pag may mga bago pong ganito ma-notify kayo. Okay? And kung nagustuhan nyo po, kindly like na rin and share. God bless until next time. Thank you.